Kanina sakto gumising ako. Pagising ko, sakto impeachment na. Tapos doon sa impeachment, nagtatalo-talo sila. Kada impeachment na lang, kada araw na impeachment, nagtatalo-talo sila. Kasi nga, yung tungkol doon sa tungkol sa mga dokumento na dapat ini-stipulate. So, umi-eksena itong kampo ni Kapunan na parang lumalabas na may kasalanan yung depensa patungkol doon sa mga ebidensya na ipinapakita. Kasi kailangan mag-agree yung depensa doon sa mga ebidensya na minamarkahan ng prosecution. That's very same question na itinanong mo dito kay Wamil, yun din yung tinanong mo dito sa babae. At ito pa ang pinakamasaklap. Binibisto pa sila ni Chis Escudero sa kanilang mga incompetence. Kasi kailangan mapatunayan ng prosecution na competent itong kanilang testigo. At ito naman kabila, depensa, kailangan nilang ipakita sa taong bayan na hindi competent hindi competent itong testigo na ito. Sila mismo nagtatanungan. So tinanong niya yung babae ni Kapunan. Itong si Inday Sara ano ba? Meron na bang desisyon ang COA? Wala pa. Ito bang inisyu ninyo na dokumento na notice of disallowance or cancellation or whatever? Ito bang inisyu ninyo ay final na ba ito? Ito bang inisyu ninyo subject pa for reconciliation or subject pa ba ito for answer? Sabi nung taga-COA, opo, subject pa po for answer. So sabi ni Chis Escudero, kung subject pa for answer yan, ilang days ba pag nag-issue kayo ng ganitong memo? Ilang days? 90 days. So 90 days, pasok pa ba si Inday Sara sa 90 days? Opo, pasok pa po. So ibig sabihin, si Inday Sara dapat sumasagot pa siya sa inyo. Paano sasagot sa inyo si Inday Sara? Dinadala nyo dito yung kaso, imbis na sana, inaatupag nyo yan. Ganito kasi yan. Ano ba ang trabaho ng COA? Ang trabaho ng COA ay audit. Pagka hindi sila satisfied sa audit, meron bang kapasidad ang COA na sabihin na ninakaw ni Inday Sara yun? Wala rin silang pwedeng gawing paraan, proseso to prove na magnanakaw si Inday. Ang pwede lang gawin at ang nasa kapangyarihan lang ng COA is bawiin yung pera. Halimbawa, binigyan kita 100. Maayos yung pagliliquidate mo, satisfied ako sa pagliliquidate mo dun sa 50, pero dun sa 50, hindi ako masaya dun sa pagliliquidate mo. Hindi mo na satisfy yung requirements ko. So ang pwede lang gawin ng COA ay bawiin yung pera na yun. Restitution, isole. So lahat ng ito, imaginein mo mga bossing, kung ako, mag-ambag ako kay Inday Sara, magkano ba yun yung hinahabol nila dyan? 70 million, 77 million. So kung ako sinabi ko kay Inday Sara, para matapos na ito, isoli mo na nga yung 77 million. Ito 77 million, crashman kita. Isoli mo na yan sa BIR. Pag sinoli ni Inday yung sa BIR, wala na siyang problema. Imagine, wala silang kapasidad para mapatunayan or imbestigahan si VP Sara as magnanakaw. Ang trabaho lang ng COA is i-audit, hanapin yung mga resibo at kung hindi na-liquidate ng maayos, they can only recommend what? Isoli yung pera. Hanggang dun lang. Tangina niyan. Kasi sa tuwing tatanungin mo sila, meron bang ninakaw si Inday Sara? Wala pa po kami doon. Wala kaming hawak na mga dokumento, pruweba na magsasabi na nagnakaw siya. Ang tangi lang po naming trabaho is alamin kung saan napunta yung pera at dahil nga doon sa mga binigay nilang dokumento sa amin, hindi kami satisfied. Therefore, inisyuhan namin sila ng mga memo. Hindi po compliant yung kanilang liquidation. Pero final ba kapag ako ba si COA nag-desisyon ako na mag-restitute kayo? Final and executory na ba yun? Hindi, yun ang sinabi ng Senate President. Hindi final and executory yun kasi subject yan for appeal sa Court of Appeals at saka sa Supreme Court. So ang Supreme Court ang magdidesisyon whether yung restitution na hinihingi ng COA ay dapat nang gawin ng Office of the Vice President. May pagnanakaw ba doon? Wala. Walang pagnanakaw doon. Walang pagnanakaw. Sabi nga, kaya nga, anong pinagtatalunan nila dito? Si Kapunan, ano yung mga pinakikita niya? Inilulubog yung sarili nila eh. Bakit nila inilulubog yung sarili nila? Imagine mga bossing, ang pinapakita nila dito puros resibo. Puros resibo, acknowledgement receipt, na-receive, pinirmahan, may pirma ni ganito, ni ganyan. So anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin na gastos yung pera na yun, may kabangga na AR yun, hindi ninakaw yung pera. Yun ang importante sa lahat. Kasi ang kailangan yung patunayan is magnanakaw ba si Inday Sara? Papaanong magiging magnanakaw si Inday Sara? Napakarami yung resibo na hawak at yung mga resibo nyo na hawak, ang issue nyo lang doon sa resibo nyo na hawak is alias yung nando doon. Alias. Yun lang ang issue ninyo. Pero kini-question nyo ba yung legitimacy noong noong acknowledgement receipt na yun? Hindi nyo mako-question yung legitimacy nung AR na yun. Kasi madaming mga ahensya ng gobyerno ang gumagamit ng acknowledgement receipt, lalong-lalo na kapag ang pondong ginagamit ay para sa intelligence fund. So dapat isara na to. Dapat mga bossing, dapat closed case na to. Closed case na dapat talaga itong kaso na to dahil walang kakwenta-kwenta ito. Walang kakwenta-kwenta. As in, nagsayang lang sila ng panahon, nagsayang lang sila ng oras. Umpisa pa lang, yung article 4 yata yung una nilang diniscuss, which is yung
yung grave threats. Oh, grave threats, kita mo. Dahil palpak yung unang nila, tinakil na article, grave threats. Anong ginawa ngayon? Nagsampa na sila ng kaso sa korte ng grave threats kay Inday Sara. Dahil alam nila na walang kakwenta-kwenta yung paghihiring nila nung unang mga 2-3 araw patungkol dun sa grave threats ni Inday Sara, sinama pa nila si Matibag. Sinampa na nila ito sa korte, finally. Kung nakasampa na yan sa korte, dapat hindi na yan pinag-uusapan dito sa impeachment kasi yung korte na ang magdidesisyon whether guilty si Inday Sara o hindi. Yung totoong accountability nandiyan dyan na sa korte. So dapat yung article na yun, so parang inaamin na nila na yung article na yun ng grave threat, yung mga papatayin daw ang pamilya Marcos ni Inday Sara, the fact na sinampa na nila yun sa totoong korte, ibig sabihin wala nang kwenta to. Yun ang dito sa impeachment dahil sa totoo lang mas makapangyarihan ng mga korte natin kaysa dito sa impeachment. Kasi dito sa impeachment, mga bossing, politika ito. Kapag ka ikaw ay napatunayang guilty sa mga articles na yan, ibig sabihin, hindi ka na pwedeng tumakbo sa posisyon at matatanggal ka sa posisyon, makukulong ka ba o hindi? Hindi. So ibig sabihin, politika lang yan. Kuha ba mga bossing? Wala pa rin sila napatunayan. Kung ano yung mga sinagot ni Wamil nung una, yun lang din ang sinasagot nitong atin na ito. Pag tinanong mo, at the end of the day, bottom line, sa dami ng mga tanong ni Kapunan, if you ask this witness, meron na ba kayong pruweba that all of this money or at least portion ng pera na ito ay napunta kay VP Sara? Wala po. Wala pong ganun. Hindi po yun ang trabaho namin. Masasabi mo ba na itong tao na ito ay hindi totoong tao? Hindi rin po namin trabaho na alamin kung sino yung tao na yan. Kasi lahat naman gumagamit ng alias. So wala. Kita nyo. Si Wamil tinanong ni Ejercito. Sabi ni Ejercito, sa tingin mo ba ang vice presidente ay nagkamal ng pera o yung pera ay may napunta ba sa bulsa ng ating vice presidente? Chris V USA, salamat sa iyo. May napunta ba doon sa VP? Anong sagot ni Wamil? Wala po. Wala po kaming pruweba, wala po kaming hawak na ebidensya na magpapatunay na may pera na ninakaw si Inday Sara. Pero meron pa po silang mga hindi pa naliliquidate sa amin. Yun po ang pinag-uusapan natin ngayon. Naliliquidate, hindi pa naliliquidate. Ibig sabihin ongoing pa yung proseso. Within the time frame pa. Bakit nyo na kasi dinala dito sa Bakit nyo kasi dinala dito sa impeachment? Ayan tuloy, na-expose kayo na sa tinagal-tagal ng pagbubuo ninyo ng mga kaso, ikakaso kay Inday Sara, after how many years of gigil, how many years of preparing, po siyang lumalabas, wala pala talaga kayong mga ebidensya. Bukod sa wala kayong ebidensya, wala pa kayong mga kwenta. O kaya ayan mga bossing, pakinggan natin etong statement, pakinggan natin lahat ng mga statement ng mga magagaling na mga abogado na talagang sumusubaybay dito. Kasi marami silang mga napipick up na hindi natin napipick up eh. Tsaka itong mga ito, sanay sila sa takbo ng korte. So nakikita nitong mga ito kung ano yung mga pagkukulang, ano yung style nitong mga ano style nitong mga hudas na ito, kung paano sila pumopropaganda. Ito, pasok. Stating all the names and the last names. Hindi lang yun. Alam mo, marami siya mga snide remarks. Meron siya mga dagdag na mga, may Superman pa siya, meron pa siyang salad. Alam mo, mahilig itong paporma pa. Kung ako ang presiding officer, kinontempt ko na matagal yan. Kung pakulong mo muna yan, saka na, pag himas mo sa kanya, balik sa akin na. Dapat ganun eh. Wala eh, itong kaibigan mo, talagang malapit ko na ilagay sa sandwich. Palaman. Bakit gusto naman niya maging patas lang? Jesus Maria, hindi patas eh. Hindi ba? It only shows his ignorance or his bias. Live po niya napanood ang isinagawa ng impeachment trial dito sa Senado. Kasama po natin ang dating Chief Presidential Counsel ng Duterte Administration, wala iba kasi Attorney Salvador Panalo. Attorney, ano pong masasabi niyo? What is your assessment? Ano bang napatunayan ng prosecution sa ginawang direct examination dun sa State Auditor? Nakatulog yata ako. Hindi, alam mo. Inantok na si Panelo. Itong mga abogado na ito, kahit ganito kapangit, itong nangyayaring mga hearing na ito, itong mga abogado na ito, trabaho nila yan eh. So, kailangan talaga nilang uminom ng maraming kape para mapanood to dahil baka may matutunan sila. But it's turning out to be. Wala ka talagang matututunan. Sabi ko nga sa iyo, miski naman ako gusto kong malaman kung si Inday Sara, magnanakaw ba talaga siya? Bakit? Kasi tatakbo siya sa 2028 eh. So, ito na rin yung pagkakataon natin para makilala si Inday Sara. So, sa mga nangyayari ngayon, Day 1, Day 2, Day 3, Day 7, tas ngayon Day 14. So, suma total, halos 2 linggo na yung 2 linggo na. 14 days yung kanyang impeachment. Hindi pa nila nasisira si Inday Sara sa taong bayan. Mas lalo pang lumalakas yung paghanga ng taong bayan sa kanya. Bakit? Imagine, ang ingay nitong mga congressman sa kanilang mga press con. Si Redon, si Garin, si De Lima, si Jokno, kung ano-ano yung kanilang mga pinagsasasabi sa mga press con nila. Pero hanggang ngayon, wala pa rin naman silang ipinakikita dito sa hearing na kahit ako, i-consider ko na, oo nga no. Inday, dapat sagutin mo yan. Wala eh. Kasi ako, naghahanap din ako. Kaya ako nga pinagtsatsagaan to na panoorin. Kasi naghahanap din ako ng baka meron nga talaga. Naghahanap din ako na baka may punto naman to kasi bakit nila pinipilit trabawin si Inday. Kung tatanggalin ko lang yung yung aking bias na dahil gusto ko si Inday maging presidente at galit ako sa mga pangit na ito. Tatanggalin ko 'yon, pinapanood ko, sabi ko, baka sige nga pakinggan ko nga to. Ano yung sinasabi nila? Merry Chris Piatos. Alam ko na yan eh. Winidraw yung pera sa land bank. Paano magkakaroon ng Merry Chris Piatos kung hindi nila i-withdraw yung pera? So it doesn't make sense. Tinanggap ni ganito yung pera, by natural. Siya yung special disbursement officer, so siya ang tatanggap ng pera.
Itong mga resibo na ito, 3,000 resibo, mga acknowledgement receipt, mga ibang pangalan, alam ko na yun kasi talagang kailangan gumamit ka ng mga alias, lalong-lalo na kung information ang binibili mo sa isang tao. Yung pera, ginamit sa Christmas party. Yung pera, ginamit pambili ng mga lamesa, upuan, computer. Yung pera, ginamit sa ganito. O tatanungin kita, Miss Witness, ayon sa memorandum circular, ito bang pera na ito bang kanilang paggastos ng pera ay naaayon sa memorandum circular, eklat-eklat? Ang sagot ni ate, hindi po. Hindi naaayon yung kanilang paggastos sa pera. So, ginastos yung pera, hindi ninakaw. Anong problema natin? Kung ginastos naman pala yung pera para sa function ng kanilang opisina, anong problema natin? So, hindi naman pala magnanakaw. So, yung sinasabi ninyong Inday Lustay, Inday magnanakaw, hindi naman pala totoo. Cooking alaan, si Robas King nagdrama na naman. Pabayaan mo yan si Rapi Tulfo. Walang laman ng utak niyan eh. Nabudol, X9L, mabuhay sa'yo, nabudol ka, no? Maraming salamat sa inyo. Pupunta kayong dalawa sa langit. Magkasama kayo. Magsama na kayo, huwag na kayo maghiwalay ng sasakyan, ha? Pupunta kayo sa langit ngayon. So, tanggap ng OVP na, tama, tanggap ng OVP na na-receive nila yung pera. Tanggap din ng prosecution na ginastos yung pera. So, kung ginastos yung pera, ibig sabihin, hindi ninakaw yung pera. Yung flood control. May pera sa flood control. Nasaan yung flood control? Wala. Nasaan yung pera? Wala din. Putang ina niyan. Mabuti pa si Inday kasi may pera, winidraw, nasa kanila yung pera, ginastos nila. Saan? Sa pagbibigay ng award, sa pagbili ng mga kagamitan ng kanilang opisina kung saan man, basta pasok sa kanilang function. Good evening, Lizzie. Diyan sa Canada. So doon pa lang tapos na eh. Doon pa lang tapos na. Hindi ninakaw yung pera, ginastos. Pasok ba doon sa memorandum circular? Hindi. Pero debatable yan. Debatable yan. Kasi yung kanilang pagbabasa patungkol doon sa memorandum circular, masyadong literal. Merong legal na paraan ng pagbabasa niyan at kadalasan ginagamitan niyan ng common sense. Kaya dahil batas yung kanilang pinagtatalunan, sabi ko, tama, sabi mo, mali, kailangan desisyonan ng Supreme Court whether sinong nagsasabi sa kanila ng totoo. So ang ibig sabihin, there is nothing impeachable dito kasi nga hindi pa tapos yung proseso, nandoon pa sa proseso na nagtatalo-talo pa sila. Pasok pa yung OVP doon sa period na dapat sila sumasagot doon sa mga memo na pinadala ng COA sa kanila. And I quote, etong pera na hinawakan nila, hindi nila ibinulsa katulad ng mga congressman sa MOOE nila at mga congressman sa mga komisyon nila sa mga proyekto ng flood control. Kasi si Inday may resibong pinakikita, pero yung proyekto ng isang congressman sa lugar na ito, putsang inang yan, walang poste. Walang graba, walang buhangin, multo. So sino dapat iniimbestigahan natin? Yung nagli-liquidate ng kanyang ginastos o yung mga hindi nagli-liquidate ng kanilang mga ninakaw? Yan ang katanungan dyan. Punto ko, hindi ko maintindihan. Kasi kung ako ang abogado, papadismiss ko kagad yung Article 1. Why? Kasi nga, di ba, paulit-ulit ko na sinasabi. Sabi niyo preliminary. Sabi niyo, Dapat dismiss na yon yung Article 1. Dahil final yung finding nyo na may irregularity. Kung hindi pa pala final, why are we all here discussing and prosecuting Article 1 when there is no basis at? Wala kasing final decision pa yung COA. Exactly. So anong idinidemanda mo sa Vice President? di ba? Wala pang final na decision ang COA. At kung magkaroon man ng final na decision ng COA, appealable pa po yan. Pwede pang i-appeal sa korte, meron pang Supreme Court. So ganun po kahaba yung proseso na yan. Kaya nga, kung ang usapan dito, Office of Disallowance, Notice of Disallowance, etong si Gwen Garcia ng Cebu, gobernador, ang kanyang Notice of Disallowance by the billions. Billion ang kanyang Notice of Disallowance. Nakasuhan na si Gwen Garcia. Natalo na nga lang siya sa eleksyon, hindi pa natin siya nasisingil doon. Hindi pa siya nakakasuhan, hindi pa siya napaplander. Ang dami pang mga ahensya ng gobyerno may mga Notice of Disallowance. Yung opisina nilang ni Bongbong Marcos, billions yung Notice of Disallowance niya. Na-impeach ba si Bongbong? May niliquidate ba si Bongbong? Di ba? Yun ang tanong. Kasi at least si Inday, maliit yung confidential funds, meron siyang nililiquidate, meaning ginastos niya yung pera. Ang problema, yung nagbigay ka ng confidential funds, tapos wala ka nakikita na accomplishment report ni walang reimbursement, po siya yan. Tanungin niyo kung cleared ba ang Malacanang pagdating sa kanilang confidential funds. Tanungin niyo, yang taga Igpao. Kayo ba sa Igpao? Sino pa ba ang mga iniimbestigahan niyo? Malamang si Inday Sara lang. Kasi kung iniimbestigahan din namin yung opisina ni Bongbong Marcos, kasi kung iniimbestigahan nila yung opisina ni Bongbong Marcos at maayos si Bongbong Marcos mag-liquidate, sana ginagamit nilang basihan how the president is liquidating and how the VP is liquidating. Nakita mo si BBM mag-liquidate, detalyado. From the last centimo. Nakita mo si VP mag-liquidate, putya yan, yung mga pangalan, puros kabulastugan. Ganun sana. Ang problema, wala na maibangga itong COA sa mga ginagawa ni Inday. Kasi ang sinasabi ni Inday, tama yung ginagawa ko.
Ang sinasabi ng COA, mali yung ginagawa mo. O, pag hiningi ni Inday, paano mo sasabihin mali yung ginagawa ko? O, magpakita ka nga, kunin mo nga yung, yung report ni Bongbong. Tingnan nga natin kung paano siya mag-liquidate para ikumpara ko kung paano ako mag-liquidate kung sino magaling sa amin dalawa. Hindi nila ipapakita yun. Kasi wala man nililiquidate si Bongbong eh. Ano nililiquidate ni Bongbong? Wala nga nagawa si Bongbong sa bayang Pilipinas eh. Di ba nabudol? Oh. Wala ka pala penal na irregularidad. Kasi, ayon sa inyo, ang finding nyo, non-compliant. So, if it's not compliant, subject to review. Yung decision nyo, kasi nasabi nyo yung preliminary. Para sa depensa, hindi, compliant kami. Pero pinagpipilitan, hindi, kasi ang interpretasyon nila, hindi kasama yun. O ang interpretasyon ng depensa, hindi naman kailangan eh. So, madali sabi, yung issue yun, tatalakayin pa yan. Kaya kami review. Pupunta ka sa commissioner on audit. Pag nanalo ka doon, nanalo prosecution, tatakbo ka naman sa taas. Kung sa madali sabi, bakit tayo nagbibista? Dapat itong Article 1, i-dismiss na yan. So dapat hintayin muna natin yung final Exactly. decision ng COA dito sa lahat ng allegations. Kasi lumalabas, nag-appeal na pala eh. Yes. Oh, Nakabinbin pa. sinasabi niya pa nga, under evaluation. Yes. Oh, tapos kaya paulit-ulit, hindi final. Eh, what are we doing here? And she even said naging compliant. Huh? The witness also stated na Oh, compliant. so ito yung sinasabi natin. Sa tingin ba ninyo may impeach si Inday Sara? Hindi. Why? Because yung subject dito sa impeachment na ito is still in process. Under appeal. Initial pa lang. Wala pang final decision. Ni BIR, hindi mapaamin, hindi umaamin na nagnakaw si VP Sara. Back to work. From Vallejo, California. Uy, mabuhay ka na budol ah. Oh, yun mga bossing. So wala. Itong Article 1, basura. Yung isa, yung grave threats, betrayal of public trust, at yung inciting to sedition. Basura na din yun. Wala nang kwenta. Wala ka kwenta-kwenta conditional eh. Malinaw. O so yung dalawa, bulok. Ay, paano yung mga susunod? Putangin na yan. Sigurado, bulok din yung mga susunod. Ano ba paano mo may impeach Inday Sara dito? Chris V. USA. You're a great man po. O syempre. Yung DepEd, but open for, na pwedeng i-reopen daw ulit yung ginawa nilang auditing kung may basis daw po. Oh, itong lisyon na talaga hindi penal. You get the point? Hindi binabalidate mo lang yung sinasabi ko. And the style of the prosecution. Naku, mabuti mo yun, nagbubuisit ako sa kanya. Stating all the names and the last names. Hindi lang yun. Alam mo, marami siya mga snide remarks. Meron siya mga dagdag na mga, may Superman pa siya, meron pa siyang salad. Alam mo, mahilig itong paporma pa. Kung ako ang presiding officer, Diba? Puro paporma si Kapunan eh. Pag kapangit ka, mahilig ka magkolorete. Kapag pangit ang mukha mo, mahilig ka magkolorete. O, kapag bukbuk ang mukha mo, mahilig kang maglagay ng mga concealer. O, kapag kayo mag-asawa, wala kayong makain, mahilig kayo magtsuktsakan, gano'n. Kumbaga, dahil for the lack of yung matibay na ebidensya, for the lack of talagang maididiin mo si Inday Sara, ginagawa na lang ni Kapunan, ginagawa na niyang katatawanan. Kung ano-ano yung kanyang mga side remarks, meron siyang Superman, meron siyang ganito, meron siyang ganyan, manonood pa siya ng ganito. Wala naman kaming paki. Kapunan, kahit nga uminom ka ng ano ngayon eh. Kahit uminom ka ngayon ng jealousy, yung mga basag na jealousy dyan sa bahay ninyo, lunukin mo. Wala nga kaming pakialam eh. Di ba Jubilee 2026 sa USA? Congratulations Jubilee ah. Mapupunta ka sa langit dahil dyan sa ginawa mong yan. So ang dami niyang mga remarks kasi nga mahina yung mga ebidensya nila. She's compensating yung mga bagay-bagay na ganito, pinabubulaklak niya, binabagalan nila para mas matagal pa yung diskusyon nila Emma De Castro dyan sa London. Salamat sa iyo. Para mas humaba yung mga diskusyon nila at baka sakali may mapiga pa sila. Ang hirap kapag kayong gata. Pag yung gata, pinipiga mo pa, putsang ina, nabilad na sa araw yan, pinipiga mo pa. Wala nang lalabas na katas dyan. Pinipilit nilang katasan, etong mga taga-kuha, sila mismo sumasablay, mismo sa kanilang presenting ng evidence at saka ng witness, nabibisto sila eh. Imagine ninyo kung si POA na yung nagpapakita ng ebidensya. Imagine ninyo kung yung depensa na yung nagpapakita ng kanilang mga ebidensya patungkol sa mga issues na ito. Patay kayo. Diba? Puro soundbites lang eh. Sabi ni Bright Naria, totoo naman, puro soundbites lang ginagawa ng pangit na yan eh. Dahil pangit siya, magpapaganda siya. Dahil wala siyang ebidensya, magsasalita siya ng kung ano-ano doon, nakakagati ng taong bayan. Pero hindi naman yun ang tatatak sa isip ng taong bayan eh. Ang tatatak sa isip ng taong bayan, may ninakaw ba si Inday? Wala. kinuntem ko na matagal yan. Kung pakulong mo muna, saka na, pag himas mo sa kanya, balik sa akin. Dapat ganun eh. Wala eh, itong kaibigan mo, talagang malapit ko na ilagay sa sandwich. Palaman. Bakit gusto naman niya maging patas lang? Jesus Maria, hindi patas eh. Hindi ba? It only shows his ignorance or his bias. Either or. Kasi you have been emphasizing for this past few days ng impeachment trial court na walang finality. Yes, the non-basis of this article. Wala eh. Yeah. Kasi you will only sue if you have a final decision of irregularity on a government agency. Kasi, as far as they're concerned, pinalo to sa atin. Eh, meron review eh. But my question is, Attorney Sal, with that in mind, yung pinopoint mo, and pipinayagan na magkaroon ng impeachment for that article po, at present ang mga acknowledgement receipt, at pinapakita dun sa public, ano bang gusto nilang ipakita sa public na magkaroon ng trial by publicity, with only showing all Yun these nga. receipts na wala pa namang finality? Yun eh. Sinisiraan nila itong si BP Sara na non-compliant. Kaya siya, kung ano-ano, paninira lang talaga ginagawa. Eh, kayo na nga nagsasabi na hindi pa kayo sigurado kung yung finding nyo eh, i-affirm mo, hindi. Eh, bakit yan nilalabas siya? But with
buong araw na ito na nagsalita at dinirect examine ni Attorney Kapunan, yung state auditor, napatunayan ba niya na nagkaroon ng misuse ng confidential funds ang Vice President, ang parehong office ng OVP at ng Department of Education? Wala nga eh. Kasi nga, babalik ulit tayo doon. Hindi nga pinal yung finding mo eh. So ano bang ginagawa pa natin? Kailangan ipinal yung muna sa kakaibang demanda. So wala basis at all yung mga sinabi Wala. niya that the possibility na nagkaroon ng misuse or personal. Yun ang sinasabi nila, may misuse. But sila rin ang nagsasabi, pero hindi pa papalit yung aming sinasabi misuse. Oh, bakit mo sinisiraan si Vice Presidente? May technicality din kasi sinabi din sa first earlier report, di ba? Na? Presenting dun sa summary po ng report po na pinasend kanina na nagkaroon sila ng disbursement ng ganitong date, hindi pa nare-release yung confidential funds. Dun sa first, Saan sila kumuha ng pera ng ano? Ay, yun nga tinatanong ng kaya dinedisallow doon ng COA. Ibig sabihin, naggastos muna tapos parang reimbursement. O ibig sabihin, kayo mamaya atraso eh. Dahil nag-a-advance pa itong mga nagtatrabaho para sa Kanina natanong yun eh. Kasi, pwede ba yun? Sabi nila, pwede ba yun, ma'am, na yung confidential funds, na yung pera, pwede bang parang gamitin as reimbursement? Halimbawa, ako, nag-advance na ako. Kasi nangyayari daw talaga yan. Marami na kaming nakausap ng mga politiko, mga ahensya ng gobyerno. Paano ko masasabi na nangyayari yan? Eto, tinan ninyo. Si Pangulong Duterte, nung panahon ni Pangulong Duterte, pumunta siya sa airport, bumisita siya sa airport. Dahil mahal na mahal ni Pangulong Duterte, yung mga OFW, bumisita siya sa airport. Nakita niya yung mga nasa airport, na yung mga tao nakaupo sa lapag, kasama niya si Art Togade. Sabi niya, ano yun? Bakit nakaupo sa lapag yung mga yan? Mga OFW, bakit, kasi yung mga OFW, ayaw nilang gusto nila maaga sila nandoon, yung iba kasi galing pang probinsya eh. So, instead, napunta sila dito, tapos mag-hotel sila, ang ginagawa na lang nila, pumupunta sila ng mas maaga. Halimbawa, ang flight nila, Biyernes ng gabi. Huwebes ng gabi, nasa airport na yan. Nag-aantay na yan sila ng flight nila. Kasi, kaysa mag-hotel sila, matulog sila sa hotel, mag-check out sila ng umaga, tapos pumunta sila ng airport, gumastos pa sila. Ang laki-laki ng, ang liit-liit na ng sweldo nila, gagastos pa sila. So, para hindi sila malit, ganun ginagawa nila. As early as madaling araw ng Biyernes or gabi pa lang ng Biyernes, nasa airport na sila. Kasama nila yung mga anak nila doon, kayakap nila, na iniyakap na lang nila yung mga bata hanggang sa kinaumagahan na umalis sila. Ganun kahirap ang sitwasyon ng mga OFW natin. Federico Estacio, salamat sa iyo dyan sa Dubai ha. Iyakap na nila yun hanggang umalis sila. Kasi kaysa mag-hotel sila, magastos. Papakainin na lang yung mga bata sa Jollibee, tapos stay na sila doon. Hanggang sa umalis sila. Nakita ni Pangulong Duterte yung sitwasyon ng mga OFW natin na kumpulan, tapos nakaupo sa lapag kahit nagalit si Pangulong Duterte. Sabi niya kay Art Togade, si Art Togade ang Department of Transportation, secretary. Maghanap kayo ng totoo ng dito, ng lugar. Maglagay kayo ng mga upuan. Hindi pwede na yung mga Pilipino nakaupo sa kasalampak sa lapag. Maglagay kayo, maghanap kayo. Kung wala kayong mahanapan na pwesto, nagre-renta lang sa atin yan Jollibee. Tinuro niyan Jollibee, nagre-renta lang sa atin yan Jollibee. Tanggalin mo yan. Tanggalin mo yung Jollibee dyan, palitan mo ng mga upuan. Wala akong pakialam kung anong restaurant yan. Gibayin niyo yan, lagyan niyo ng mga upuan para may maupuan itong mga kababayan natin. Mas importante yung kababayan natin kaysa yung kita ng airport dyan sa hayop na Jollibee na yan. Ganon si Pangulong Duterte noon. Anong ginawa ni Anong ginawa ni Art Togade? Mayaman man si Art Togade. Siyempre, kaya mo bang gawin ng mabilis yun? Dadaan ka sa procurement, magbibidding pa. Anong ginawa ni Art Togade? Gamit yung personal na pera niya dahil inutos ni Pangulo at yung utos ni Pangulo na yun talagang batas. Bumili na si Art Togade galing sa pera niya, galing sa sarili niyang pera. Nagpa-deliver siya ng mga upuan doon para may maupuan yung mga Pilipino. Anong gagawin ni Art Togade doon? I-reimburse niya yun sa budget ng kanyang opisina. Pwede yun eh. Nangyayari yun. Pera mo naman yun eh. Pera naman ng opisina mo, yung budget na yan. So, kung nag-advance ka, dapat lang bayaran ka. So, ang sinasabi dito ni Panelo, may utang pa nga ang gobyerno eh. Sa Office of the Vice President, imaginein mo, ang Office of the Vice President, meron na silang ginastos, nag-release na sila ng pera, kahit na hindi pa nila nakukuha yung actual na pera na para doon. Anong tawag doon? Going the extra mile yun. Magaling yun. Napakaganda nun. Parang ikaw. Halimbawa, pinabili kita ng ulam. Sabi ko bumili ka ng pang 1 kilong sinigang mamaya Pero hindi pa ako nabigyan ng pera. Kasi dinidiskarte ko pa yung pera eh. Wini-withdraw ko pa eh. Kaya lang, beksa ka, pumunta ka na ng palengke, bumili ka na ng pang 1 kilong sinigang. Niluto mo na yung sinigang, kakain na. Yung dapat na magbibigay siya ng pamalengke, nagulat. Saan ka kumuha ng pera? Hindi pa kita binibigyan. Hindi, inabunuhan ko na muna. Bayaran mo na lang ako. Di ba? So dapat magpapasalamat ka. Uy, salamat Salamat. Napakahusay mo. Hindi pa ako nagbibigay ng pera sa'yo, iniluto mo na yung pagkain. Napakabait mo talagang tao. Di lumalabas, according dito sa mga kwento nila Kapunan, napakahusay ng opisina ni Inday Sara. Wala pa yung pera, nag-aabono na sila. Anong masama dun? Di ba? Bobo pala kayo eh. Tapos tuloy, kaya nung mag-liquidate sobra. Is it anomalous? Ano? Anomalya ba yung ganun? Hindi anomalya yan. It only nga shows na these people are spending their own money. That's why they're asking for reimbursement kasi ang bagal nyo magpalabas ng pera. Sinagot na yan ni Inday Sara eh. One time, sabi ni Inday Sara, pumunta ako sa isang eskwelahan. Pagpunta ko dun sa may eskwelahan, sabi niya, may nakita akong bata, nagtitinda ng mga t-shirt. Ang ginawa ko, sabi ko dun sa assistant ko, Oy,
bilhin mo tong lahat ng t-shirt nitong bata na to. Yung kung ano man yung tinitinda niya, bilhin mo. Oh, so anong ginawa nung kasama ni Inday Sara na taga-opisina niya? Gamit yung sarili niyang pera, binili yung tipaninda ng bata. Oh, ngayon, sabi ni Inday Sara ngayon, nung nagkita sila sa opisina, oy, magkano yung inabunuhan mo nung nandoon tayo sa may eskwelahan? Oh, i-reimburse ko na sa'yo. May resibo ba yon? May resibo yon? Walang resibo yun. Kasi, nagtitinda yung pulubi, binili. Ginamit ni Inday Sara yung pera ng opisina niya pambili nung paninda ng isang pulube para makatulong. Ano resibo nun? So, maling paggastos na yun, ganun. Tumulong ka na sa kapwa mo, mali pa rin. So, dahil si Inday Sara, tinulungan niya yung isang dukha na bata na yun at pinasaya niya yung araw na yun, inubos niya yung paninda nun. Dahil wala yun sa memorandum circular, ipakukulong natin si Inday Sara. Ganun ba yun? Buti sana kung nakalagay dyan, yung pera ginamit sa pampagawa ng mansyon niya. Yung pera ginamit, pinambili niya ng helicopter para meron siyang pampasyal dyan sa Glorieta. Buti sana kung doon ginamit yung pera. Ginamit yung pera doon sa function ng opisina, nag-abono pa nga. Yung mga ganyan, inibigyan ng award dyan. Kupal talaga kayo. Wala kayong mga utak. Tapos, nagpalabas nga kayo ng pera, sasabihin niyo pa, irregular yung ginagawa namin. Compliant naman kami. You keep on insisting na non-compliant. And yet, you're suing us for something which is not final. Ano ba yan? So, what do you think ang dapat gawin ng defense? I will not tell them what to do, but if I were a lawyer and there is an impeachment trial involving the same facts on Article 1, I will move for a dismissal of the case of that Article 1. Right away. Or, if I were the presiding officer, I will call the attention of my colleagues. Why are we doing this? Walang basis ng article, i-dismiss natin to. Di ba? And stop O di, gusto nyo, i-file nyo after. Di ba? Otherwise, you're wasting our time. Kasi kinuha ka na. What can you get with asking about 5 witnesses testifying on something that they found irregular, which is not yet final? Kasi as far as they're concerned, it's irregular. But paano kung yung commissioner audit will not... Alam nyo, tama yung sinasabi nyo dito sa comment section. Imaginein mo, ang hinahabol natin yung 70,000 ni Mary Grace Piatos, yung 100,000 ni ganito, ni Patty Tim, ni Andilim, pero 25 million per day ang ginagastos natin dito sa impeachment na ito na wala tayong napapatunayan, wala tayong naipapakita, pare-parehas na istorya, kung ano yung istorya sa Kongreso, yun pa din. We are spending too much sa isang bagay na nagastos naman sa function, within the function and mandate ng opisina, ginastos niya yung pera, putyang ina, hinahanapan nyo ng butas. Samantalang, bilyon-bilyon ang gagastosin natin dito sa hearing na ito. Putyang ina niyan. Kung yung pera na ginastos nyo dyan sa hearing, pinantutulong na lang natin sa mga nasalanta ng baha, di sana, may napuntahan pang tama. Mantakin mo, sana pupunta yung 25 million na gastusin sa aircon ng mga putang inang mga demonyo na ito. Sanay naman kayo sa init, nag-i-aircon pa kayo. Sa impyerno kayo mapupunta, walang aircon doon. Dapat dyan sa Senado, di na kayo nag-i-aircon. Dapat nga dyan, putya, may mga dapat inuulingan pa nga kayo dyan. Yung mga dingding dyan, dapat lagyan ng mga nagbabagang mga bato yan. Para masanay na kayo, kasi pupunta man kayo sa impyerno. Para at least ngayon pa lang, hindi na kayo mag-a-adjust. Kung mainitan man kayo ngayon, at least alam nyo na yung feeling sa impyerno. Nag-i-aircon kayo dyan sa Senado. Ang sasarap pa ng kinakain ninyo. May mga lounge pa kayo, libre merienda, agahan, tanghalian. Libre kayo lahat. Samantalang yung mga kababayan natin, putya yan, sira-sira yung mga gamit sa baha. Dapat doon natin nilalagay yung mga pera na yan. Hindi dyan. Kung ako rin ang kung ako din ang impeachment court, yun ang sasabihin ko. Alam niyo, ilang araw pa to. Ilang araw pa to. Tatagal pa to ng 90 days. So, nakaka 14 days na tayo. Pwede ba i-postpone na lang natin to? Magbato-batopik na lang kayo. Kaysa gastusin natin to sa ganyang yung pera, sa ganyan, itulong na lang natin sa mga kababayan natin na salanta. Okay lang ba yun? Kung gaganunin ko yung mga yan kayo, prosecution, okay lang ba sa inyo yun? Kasi ganun din naman 50-50 rin naman kayo ngayon mag-toss coin na lang kayo. Kung nanalo, di si Baksinday, ganun. Kung manalo sila, di tapos na to. Para yung pera, hindi na natin gastusin. I-gastusin na lang natin sa mga makabulang bagay kaysa ipambayad namin ng kuryente, sa inyong mga hayop kayo naka-aircon dito, mga pagkain ninyong sandamukal, yung mga napakarami, pati mga entourage nyo, mga driver nyo, pinapalamon namin dito. Mga bodyguard nyo, pinapalamon namin dito. Diba? Dapat ganyan na lang yan dapat nga to, na lang to work, trial from home na to. Hindi na dapat to, nagta-trial pa dyan sa Senado. Dapat to, Zoom meeting na lang to Agree with you, or the court will not agree with you. O di wala. Di nagsayang lang tayo ng oras. And money. Money, lahat siya, pati waste of time. Kaya po, nakakatulog-tuloy ako sa board now. But I have to be here because I really have to monitor it. Nice way to monitor. You're monitoring it. Oo nga. Live. Kahit na foul weather, nandito tayo. Diba? But what are your expectation? Kasi yung mga succeeding witnesses is come from the Department of Education, Office of the Vice President, yung mga minimension na kanina na mga officers na mismo nag-liquidate. Parang lalabas hostile witness yun. Really? Kasi sila yung sila yung mismong nag-disburse, di ba? Sila di yung accountable. At saka nayayamot akong pakinggan yung sinasabi ng testigo na accountable officer ay si Vice Presidente. Nakakalimutan nila under the joint circular, there are 2 accountable officers. Pero hindi end yung dalawang sabay. Kasi nakalagay doon or. Not and or. Kung sino may hawak at sino nag-implement ng pera, siya ang dapat na accountable. Yun ang ibig sabihin nun, ha? Yung accountable officer, ang ginamit na salita doon sa batas, or. Hindi end. Kasi kung end yung ginamit, automatic, si Inday Sara at saka yung SDO. Okay? Pero kung or yung ginamit, kung sino sa dalawang yun, yung may hawak ng pera, kung sino sa dalawang yun yung
nag-distribute at gumagamit ng pera, yun yung dapat subject ng ano na yan, ng mga notice of disallowance, ng mga AOM. Yun. Yung simpleng and at or, hindi maintindihan nitong mga bobo na mga nasa kampo ng prosecution. Pucha, ano pang silbi nitong hearing na ito? Or po yung ginamit, the head of agency or the SDO. Hindi sinabing, ang liable is the head of the agency and the SDO, Senior Disbursement Officer. Or ang nakalagay. So kung or ang nakalagay, si SDO yun, hindi si Inday Sara. Klaro yun klaro. Para pagka tinanong kayo ng mga kapitbahay nyo mga bobo, yung mga kapitbahay nyo mga, kala mo mga abogado elementary lang tinapos. Ayan, meron kayong sasabihin sa kanila. Naintindihan nyo ba ibig sabihin ng and at or? Nakalagay sa memorandum circular or, hindi end. So ibig sabihin kapag or, either dun sa dalawa na yon, either yung isa o yung isa. Or, ang problema, kung sino yung nakapangalan, sino yung opisyal na nag-distribute ng pera, siya yung dapat kasuhan. Hindi yung head. Kasi kung gagamitin nga natin, yung idea na yan, kay Bongbong Marcos, itong lahat ng mga pagnanakaw na nangyayari ngayon, dapat kinukulong na natin si Bongbong. Bakit? Kasi siya ang head of state. So ang lahat ng gagawin ng kanyang mga ahensya at lahat ng mga mangyayari sa bayan natin, whether good or bad, it falls under the yung tawag dito, yung responsibilities of the president. Ano sinabi ng Malacanang? Ang flood control na yan, kasalanan yan ng Department of Public Works and Highways. Nung sinabi ni Martin Romualdez na si Bongbong nasa executive yan. Executive branch, hindi pwedeng Congress. Executive ang pumipirma. Anong sabi ng executive? Ang executive, marami yan. Hindi ibig sabihin ng executive, si Pangulong Bongbong lang yan. Di ba si Claire ang nagsabi nun? Pag sinabi mong executive, nandiyan dyan ang DBM, nandiyan dyan ang DPWH, nandiyan dyan ang ganito, nandiyan dyan ang ganyan. So, hindi lang Pangulo ang executive. Kung ganun naman pala, kung sa Pangulo, pag nagnakaw ang DPWH na siya yung direktang amo ng mga taga-DPWH, hindi siya damay. Kapag kayong DBM, nagpadala ng pera ng hindi alam ng presidente, si DBM lang may kasalanan, ganun. Kung ganun ang ginagawa ninyo kay Pangulo, dapat dito kay Inday Sara, ganun din. Or. Kaya sabi na hindi, kasi pumirma si Vice Presidente. Pumirma siya sa programa, ito ang program. Okay na sa akin to. Sige, implement nyo. Ikaw ang pay, ikaw ang hawak ng pera. Patupad mo na yan. Hindi si Vice Presidente ang accountable. Ikaw, under that joint circular. So kahit nandun mo palabasin, talagang hindi guilty si Inday Sara doon sa demanda nilang na may irregularity ng pag-disburse ng pondo. Yan ang maliwanag eh. And last what is your message sa mga nanonood ngayon? What are the things Filipinos are having this kind of thoughts na may because of the irregularity, because of the controversies, and doon pa lang na maging basis nila that the Vice President is. Nakikita ng tao, sa tingin ko kasi umiikot ako, di ba? Galing lang ako sa butas, sumaraw ko doon. Para pareho sinasabi nila, ba't ba nag-impeachment tayo? Wala naman silang ebidensya. Tapos yung prosecution, wala nang ginawa, kundi manira, kahit na hindi dapat sasabihin. Meron siyang mga sinasabing mga scam. Ngayon naman, may Superman, may salad, ano ba yan? Sabi na, marami nang ayaw manood eh. Siguro pag nag-survey, tingnan natin kung may nanonood. Di ba? Marami nang ayaw manood. At isa na tayo dun. Kaya nga ang inaabangan na lang natin is yung mga reaksyon patungkol sa patungkol sa mga na yan,